Again, I am Zindimi Emily Quitones, and this time I'm going to talk about the rhabdoviruses. Rhabdoviruses and its morphology. For its morphology, when it comes to shape and size, they are bullet-shaped virus. Their size is around 180 to by 75 nanometer. Yung isang end is rounded and yung kabilang end naman is flat or concave. For its envelope, meron siyang lipoprotein membrane with G-glycoprotein spikes pero wala ito sa flat end. For its matrix protein, nasa ilalim siya ng envelope, minsan nagpo-form ng pleb or small bubble-like structure. And its core is helical ribonucleic protein na may unsegmented, linear, and single-stranded RNA. For its enzyme, meron siyang RNA-dependent and RNA polymerase. Kailangan para makagawa ng bagong viral RNA. Rhabdovirus is a rabies virus. It is the causative agent of rabies. Infection in human is called hydrophobia because the person exhibits fear of water, being incapable of drinking, though subjective to intolerable thirst. Itong si rhabdovirus, siya din siya nating rabies virus. And usually sa human, natawag natin siyang hydrophobia. Kasi yung tao or yung human na infected ng rhabdovirus, parang nagkakaroon siya ng fear in water. Although parang feeling nila, uhaw na uhaw sila, ganun. Pero hindi nila ma-tolerate. Hindi nila magawang minom ng tubig kasi nga, they are fearing it. Now, let's talk about the pathogenicity of the rhabdovirus. So, for the start of first is we have here the start of infection. So, kadalasan nagsisimula yung rabies sa kagat ng hayop na may rabies. Lalo na dun sa may aso. Minsan naman din, pwede rin sa laway or yung paglanghap ng virus sa hangin or yung paglipad ng infected tissue tulad ng cornea. And then, yung virus nasa laway ng hayop is mapupunta doon sa may sugat, di ba? Next is yung multiplication in the area. So, dito, dumadami na yung virus sa connective tissue, muscles, at nerves na malapit doon sa may sugat. For example, and then, ngayon naman, pag na siya, dumami na siya doon sa mga connective tissues na malapit sa may sugat, pasok siya sa mga nerves. Ayun nga sabi ko, papasok ang virus sa nerve endings at magsisimula na siyang maglakbay sa nervous system. Next step is yung paglalakbay sa CNS or sa may central nervous system. So, maglalakbay to sa axoplasm, papunta sa spinal cord, tapos sa utak. Sa bilis na mga 3 mm kada oras. So, dito namang part tayo sa pagkalat sa spinal cord. So, kakalat yung virus centripetally mula sa axons papunta sa neuronal bunnies. Paakyat sa may spinal cord. Then, magkakaroon na tayo ngayon ng infection sa utak. So, pagdating niya sa utak, or magkakaroon din naman ng infection sa brain, kasi nga, pagdating niya sa utak, dadami na naman yung virus na nagiging sanhi ng malubhang neurological symptoms. So, ito na tayo sa part na pagkalat sa peripheral. So, mula sa utak, kakalat to centrifugally sa pamamagitan ng nerve trunks papunta sa iba't ibang parte ng katawan. The next step is yung infection in the salivary gland. So, kakaroon ng infection, i-infect na ng virus sa salivary glands. At doon, dadami na siya, magmumultiply na naman siya doon. And for its released or sheddings, and in the end, yung virus is lalabas siya sa laway, gatas, tapos ihe. Or pwede rin naman itong makita sa cornea at facial skin. And for the clinical features of the rhabdovirus, these are the things that we need to know. For incubation period, syempre, mas short kung ang kagat is or yung sugat is sa face or sa kamay.
And then mahaba kung yung sugat ay sa legs, and then mas maikli yung incubation period kapag sa children kaysa doon sa mga adults. And siyempre, depende ito sa haba ng panahon ng kailangan ng virus para makarating doon sa brain or sa utak. There are 4 stages in humans. The first one is prodromal phase. And these are the general symptoms of it. Siyempre, andyan yung lagnat or fever, headache, pangihina or yung malaise, and then fatigue, at saka yung pagkawala ng gana sa pagkain or anorexia. And for the local symptoms at site of virus entry, meron tayo dito yung neuritic pain or parang sakit sa nerves, and then fasciculations, yung small involuntary muscle twitches, ganun. Then, neurological behavioral symptoms naman, andyan yung parang anxiety, parang naging irritable na siya, ganon, and then nervousness, hindi na rin siya makatulog, kakaroon siya ng insomnia, and syempre yung depression. And for the second stage, second type is yung acute neurological phase. Dito naman, may hyperactivity, hydrophobia, hallucination, paralysis. Yun yung mga nandun. So, sa hyperactivity, kumbaga, labis na yung parang super active na ng patient na may biglaang pagbabago sa pag-uugali. Yung nagiging balisa na siya, and then nagkakaroon ng mga seizures, and lumilitaw ito sa pagitan ng mga normal na panahon. And doon naman tayo sa may precipitated by external stimuli. So, yung labis na pagka-active na ito ay maaring mapukaw ng mga panlabas na stimuli. Ibig sabihin, mas lumalala ang kondisyon kapag may mga bagay sa paligid na nakakaapekto sa pasyente. And for hydrophobia, so alam naman natin, yung hydrophobia, ito yung pagkatakot sa tubig na nagiging sanhi ng choking or yung pagkabulol. And then, gagging, like yung pagpigil ng suka. At takot kapag sinusubukang uminom ng tubig. Kahit na matinding uhaw. Kahit na super uhaw na talaga siya. Tapos, ito ay karaniwang nangyayari sa acute neurological phase ng rabies. And for swallowing abilities naman, yung pasyente is maaring makalunok ng mga tuyong solido, ngunit hindi ng mga likido. Mga solid lang yung pwede niyang lunukin, but not liquid. And spasm choking, yung pagtatangka na uminom ay nagdudulot ng masakit na spasm sa pharynx at larynx. Nagiging sanhi ng choking or pagkabigla. And hydrophobia, dahil sa sakit at hirap sa paglunok, ang pasyente ay nagsisimulang matakot kahit sa makita or marinig lang yung tubig. Ito ay dahilan kung bakit ang rabies ay kilala rin bilang hydrophobia or takot sa tubig. And then sa generalized convulsion, siyempre maaaring magkaroon ng generalized convulsion yung mga pasyente na maaaring magdulot ng kamatayan dahil sa respiratory arrest or yung pagpigil ng kanilang hininga. And then for paralytic features sa ilang pasyente, sa halip na hyperactivity and paralytic features ang nakikita. Kumbaga, napaparalyze na sila. Natawag nila itong dumb or paralytic rabies, kung saan yung pasyente ay nagiging paralyzed and comatose. So, another na pwedeng pakatunguhan ng rabies is yung coma. Kumbaga, tuluyan nang mawawala yung consciousness ng patients. And sadly, pwede rin itong humantong sa death kung hindi siya agad naagapan. The methods by which the rabies can be diagnosed in laboratory. The first one is the antemortem. Ito yung bago mamatay. So, ginagawa ito para matukoy ang virus habang buhay pa ang pasyente. Ito ay pwedeng kuhanin sa corneal smears or maliit na sample mula sa mata para makita yung viral antigen. Pwede rin naman din through skin biopsy sa nape of neck para ma-detect ang virus sa nerve endings. And then through saliva, kung saan susuriin yung laway para sa viral RNA or antigen. And CSF or yung cerebrospinal fluid para makita ang immune response o virus sa central nervous system. Meron din tayong natawag na post-mortem. Ito naman yung after na mamatay ng pasyente. So, ginagawa kapag yung pasyente is patay na. So,
Meron tayo dito yung impression smears ng brain. Ito yung direktang pagtingin sa utak para ma-confirm ang presence ng virus. Now, let's talk about the prophylaxis or yung mga preventive measures when it comes to rhabdovirus. First, we have here the immediate washing. So, kailangan nating mawash agad yung wound immediately with soap and water. Sobrang crucial na ito kasi by washing it, it can remove the virus as much as possible. And next is yung cauterization and disinfection. So, when you say cauterize, i-burn siya. Pag disinfect naman, syempre lilinisin using substance like the cetrimide or iodine. And with the use of this may help to kill the remaining virus at the site of entry. Next is yung infiltrate anti-rabies serum. So, for severe ones naman, ni-infiltrate niya or mag-i-inject ng anti-rabies serum around the wound, and this will provide a passive immunity, giving immediate protections by neutralizing the virus. It's like here, the tetanus toxoid and antibiotics. So, pwede tayo magbigay ng toxoid and antibiotics sa mga patient na mayroong rabies virus. And then, since tetanus toxoids can prevent tetanus infection while antibiotics prevent bacterial infection that may occur in the wound. Also, pwede rin natin gawin yung delay surgery na kung saan delay natin yung suturing or yung pag-stitch doon sa may wound. Since suturing can trap the virus inside, so it's best para parang ililive natin na open yung wound as possible. We have the non-neural vaccines. Number 1 here is the egg vaccines. Minsan na itong nagamit using the duck eggs for rabies. This used to avoid nerve-related side effects, but hindi ito ginagamit ngayon. Meron din ginagamit din ngayon yung chick embryo vaccine, then low egg passage and high egg passage. Also, we have the tissue culture vaccine. Ito naman sa tissue culture vaccine, it is a modern vaccine like those using Veracells. These are grown in lab, safer, and easier to produce. Just like the human diploid cell culture vaccine, purified chick embryo cell vaccine, purified Vericell vaccine. And for last is the passive. Ito naman, binibigay siya kapag malalim na yung sugat. Like for example, sa mukha, sa leeg, or dibdib, yun sa braso kung saan mas mabilis yung incubation period. And for human rabies immunoglobulin or the HRIG, binibigay sa dose to 20 IU per kilogram ng timbang ng katawan. And then, kalahati lang yung ini-inject na HRIG sa paligid ng sugat at yung kalahati naman is ini-inject sa muscle.